Habang nakatutok ang buong mundo sa summit ni Donald Trump at Xi Jinping sa Beijing, nagpasya rin ang diktador ng Russia na unin ng atensyon, ngunit sa kasamaang palad sa marahas na paraan. Ngayong gabi, isinagawa ng Russia ang pinakamalaking pag-atakeng panghimpapawid mula simula ng digmaan. Mahigit sa 1,500 drone at mahigit sa 100 missile ang tumama sa Ukraine sa loob lamang ng isang araw. At nagbabala ang mga monitoring service na hindi pa ito ang katapusan ng malawakang pag-atake sa mga lungsod ng Ukraine dahil may ilang mga missile na nakaload na sa mga launcher at hindi pa inilulunsad. Ngayon, nililinis ng mga Ukrainian rescuer ang mga guho ng tuluyan na wasak na tirahan na inatake ng Russia. May mga namatay, nasugatan at nawawala. Inanunsyo ni Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine ang pagganti laban sa Russia dahil sa pag-atake. Kaya lahat ng detalye ng madugong pag-atake ni Vladimir Putin sa Ukraine ay tatalakayin natin sa episode na ito. Ako si Alexei Pichi. Sabay nating talakayin ang paksang ito. Bago tayo magsimula, pag-subscribe sa YouTube channel na ito, i-like ang episode, mag-komento sa video at mag-subscribe din sa Telegram channel kong Pichi News. Nasa video description ang link nito. Kaya, opisyal na inanunsyo na sa nakalipas na 24 na oras mula 8 ng umaga ng Mayo 13 hanggang 8 ng umaga ng Mayo 14, nagpalipad ang Russia ng mahigit 1,600 na drone at mga missile. Para maintindihan, ang dating record ay naitala noong Marso 2026 noon, sa loob ng isang araw, nagpalipad ng Russia ng 900 at 48 na drone. Ngayon, 1,600 na at kung magiging eksakto tayo, mga 1,650 pa ngayon. Ibig sabihin, halos doble ang pagtaas. Hindi ito aksidente. Bunga ito ng tigil putukan na ipinilit ni Trump sa Ukraine noong Mayo 9. Sinadya ito ni Diktador Putin para mapansin siya habang abala ang lahat sa summit ni Trump at Xi Jinping sa Beijing, kung saan hindi siya inimbitahan. Sa isang araw, 2 beses umatake ang Russia. Unang bugso ay noong Mayo 13 gamit ang 750 drone. Tinamaan ng atake ang kanurang rehiyon at infrastruktura ng tren. At noon, ang Russia ay tumama talaga sa mga riles ng tren at mga pasilidad ng gas at langis ng Ukraina. України. Ang pangalawang bugso ay nangyari na sa gabi ng Mayo, 13 hanggang 14,600 at 75 na drone, 56 na mga misail. Ang pangunahing target ay ang kabisera ng Ukraina, Kiev. Matapos mapatalsik ang makarusyang punong ministro ng Hungary na si Viktor Orban, unang beses tinamaan ng pag-atake noong araw ng mga Ruso ang Uzhgorod sa buong digmaan. Ang lungsod sa hangganan ng Hungaria, ipinatawag ng Budapest ang embahador ng Russia para magpaliwanag, unang beses mula simula ng digmaan. Narito ang detalye ng gabing pag-atake sa Kyiv. Ipinahayag ng hukbong himpapawid ng Ukraine na napabagsak o na-neutralize ng depensang panghimpapawid ang 652 sa 675 na drone at 41 sa 56 na mga misael. Porsyento. Parang 70%, 73% ang napabagsak porsyento. Magandang bilang ito. Pero ang natitirang 7% ng 1,600 ang mga misail at drone ay higit sa 100 totoong tama. Iyan ang kahulugan ng mga iyon sa lupa. Sa distrito ng Darnitsky, Kiev, bahagyang gumuho ang entrance ng 9 na palapag na gusali. Sa mga larawan at video, makikitang tambak ng semento at bakal sa dating lugar ng mga apartment. Batay sa datos ng pulisya at alkalde ng Kiev na si Klitschko, 5 namatay at 44 sugatan sa buong Kiev. 11 ang nailigtas mula sa guho, kabilang sa mga sugatan ang 1 buwang gulang na sanggol na buhay pa. Pagsapit ng tanghali, iniulat ng pambansang ahensya para sa mga emerhensya na hindi bababa sa 20 katao pa rin ang nawawala matapos ang pagguho ng bahay sa distrito ng Darnitsky sa Kiev. Kasabay nito, inatake rin ang sektor ng enerhiya, DTEK. Это крупнейшая частная энергетическая
Pinakamalaking pribadong kumpanya ng enerhiya sa Ukraine, iniulat na nasira ang transformer substation, high voltage na linya ng kuryente sa Kyiv at naputol ang supply ng tubig. Sa silangang bahagi ng kabisera sa Kremenchuk sa Poltava, nagkaroon din ng pag-atake sa industrial na enerhiya kaya libu-libong mga subscriber ang nawalan ng gas. At dito naman tungkol sa Kyiv, gusto kong sabihin na hindi talaga dapat pagkatiwalaan ang mga Ruso. Sila ay mababangis, marurumi, at kasuklam-suklam na nilalang. Ipapaliwanag ko kung bakit ako ganito kaprangka magsalita tungkol dito. Tandaan ninyo, sinabi ng mga Ruso na atakihin lang nila ang Kiev kapag may tumama sa Red Square sa ika-9 ng Mayo. Walang tumama sa Red Square, pero malaki pa rin ang pag-atake ng mga Ruso sa Kyiv. At malinaw na ginamit nila ang tigil putukan na yon bilang pagkakataon para maganda sa pag-ataking yon. Kaya lahat ng sigaw at ingay mula sa mga latian dyan sa Moskva, hindi na dapat seryosuhin o pansinin. Uulitin ko, mga mababagsik at maruruming Ruso kayo na hindi dapat pagkatiwalaan. At kayo mga Ruso na nanonood ng mga palabas ko, umalis na kayo rito. Kayo ay parang alikabok, basura, na walang lugar sa sibilisadong mundo. Tuloy tayo. Tinamaan din ng pag-atake ang Kharkiv. Ayon kay Sinigubov, pinuno ng Kharkiv Regional Military Administration, inatake ang Shevchenkivsky, Saltovsky at iba pang distrito ng lungsod. Ang kabuang bilang ng mga nasugatan ay 14 katao, 2 sa kanila ay nasa malubhang kalagayan. Lahat sila ay nagtamo ng mga pinsalang dulot ng pagsabog. Odessa Region, tinamaan ang port infrastructure sa Chernomorsk. 2 ang nasugatan. Isa ang Chernomorsk sa pangunahing dauman ng butil ng Ukraine para sa export sa Afrika at Asia. Ang pag-atake rito ay pag-atake sa pandaigdigang pamilihan ng pagkain at hindi ito basta pinili ng Russia. Paghihiganti ito dahil sa pagsiwalat ng kalakalan ng ninakaw na butil ng Ukraine na nadiskubre sa Turkey at Israel. Nakomento si Pangulong Zelensky sa pag-atake gamit ang mga salitang mahalagang sipiin ng eksakto. Ito ay tiyak na hindi gawain ng mga naniniwalang malapit nang matapos ang digmaan. Mahalaga na hindi manahimik ang mga kaalyado tungkol sa pag-ataking ito. Kailangan ang programang Purell para maprotektahan ng Ukraine ang sarili laban sa ganitong mga balistik na pag-atake. At para rin sa kapakanan ng lahat ng nagnanais ng kapayapaan, kailangang ipagpatuloy ang pagpapaigting ng presyon sa Russia. Malinaw ang taktika ng mga Ruso dito, sunod-sunod na lumipad ang mga drone na mahigit 30 oras. Kadalasan, nagpapalipad sila ng mga misail sa gabi habang tulog ang mga tao para magdulot ng matinding pinsala at takot. Layunin nitong pahinain ang depensang pahimpapawid ng Ukraine at magdulot ng matinding psikolohikal na presyon sa mga sibilyan. Pero ang pangunahing tanong, bakit no yan mismo? Bago Mayo 9, nagdeklara ang Russia ng 3 araw na tigil putukan at hiniling sa Ukraine na huwag atakihin ang Red Square. Nagbigay ng garantiya ang Ukraine, ngunit naitala pa rin ang dahan-dahang paglabag sa tigil putukan ng Russia. Ngunit ang totoo, ang pahinga ay nagbigay daan sa Russia na mag-ipon ng drone at raketa. Habang inialok ng Ukraine na pabayin ng tigil putukan, naghanda naman ng Russia ng malawakang pag-atake at tinilunsad dito agad pagkatapos ng tinatawag na tigil putukan. Habang inihiling ni Zelensky na pabayin ang tigil putukan, si Putin naman ay nagbibilang kung ilang raketa at drone ang ilulunsad niya laban sa Ukraine pagkatapos nito. Para maintindihan ang laki ng sitwasyon, noong Abril lang sa buong buwan, nagpakawala ang Russia ng mahigit 8,000 na drone. Ito na ang pinakamataas na bilang sa isang buwan sa digmaan. Ayon sa Institute for the Study of War, sa nakaraang 4 na linggo, nawala ng 70 kilometro kwadrado ng teritoryo sa Ukraine ang mga tropang Ruso. Ibig sabihin, sa lupa umatras sila at nawala ng posisyon, pero sa himpapawid, record. Hindi kayang manalo ng Russia sa frontline, kaya lumilipad sila sa sibilyang infrastruktura. At kung noong Abril sa buong buwan may 8,000 drone, sa Mayo naman sa huling isang araw lang mahigit 1,500 na agad. Sa parehong panahon, sa nakaraang araw, nagkaroon ng 187 labanan sa frontline. Mga 50 pag-atake sa posisyon ng sandatahang lakas ng Ukraina sa direksyong Pokrovsky at Gulyai-Polsky. Binobomba ng Rusya mula sa himpapawid at umatake rin sa lupa. Tama si Zelensky, hindi ito gawain ng nagmimiti ng kapayapaan. Sa huli, magdadagdag ako ng sipi mula kay Zelensky. Mahalaga ang global na parusa laban sa Rusya. Dapat gumana ng 100% ang pananagutan ng Rusya para sa digmaan at ang ating pagpapataw ng mga parusa. Mahalaga ring magsalita ang mundo laban sa terror at manatiling katuwang ng Ukraine.
Mga kaibigan, gusto kong idiin na ang lahat ng aking video ay isinasalin sa mahigit 20 wika sa buong mundo. Pumunta lang sa pangunahing pahina ng YouTube channel na ito at makikita ninyong isinasalin sa maraming wika ang mga balita tungkol sa Ukraine at sa mga ginagawa ng Rusya laban dito. Nakikita ng pandaigdigang audience ang lahat, kaya hinihiling ko ang inyong pinansyal na suporta sa YouTube channel na ito. Sa pamamagitan ng kahit anong donasyon, gamit ang mga link at detalye sa description ng video na ito, magpapasalamat ako sa kahit anong suporta ninyo. At syempre, mag-subscribe din kayo sa YouTube channel na ito. Mag-like kayo at mag-iwan ng inyong mga komento. Yun lang po, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.